Magandang araw mga kababayan. Komentaruhan lang po natin itong cross-examination ni Attorney Pua regarding dun sa witness na nanggaling sa COA mga kababayan. Tapos bigla pong umentra dito si Attorney Kapunan dahil daw di umano yung pinapakitang dokumento ni Attorney Pua ay wala daw knowledge ang witness mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin ito. Again, just my last manifestation on this. The difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1990. Ang sinasabi kasi ni Attorney Pua dito, meron kasing circular noong 1992 na mayroon daw exemption yan, confidential fund, mga kababayan. Kaya lang, ang nangyari dito mga kababayan, bigla pong naano si Attorney Kapunan dahil daw pinapalabas ni Atty. Kapunan na nawala na daw po yung 1992 dahil meron daw 2015 mga kababayan na bago sa kuan ng COA mga kababayan. Tuloy lang natin si Atty. Kapunan mga kababayan. 92 has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. Since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, and least of all, its contents, Your Honor. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceeding, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential operation. Can we ask counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. This intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature. Misleading, Your Honor. I'm just asking for his the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer. Given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer,
you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga... Dito kasi mga kababayan, pinapakita lang ni Atty. Coa na pag confidential fund, hindi basta-basta isiwalat yan sa madlang people, mga kababayan. Kasi po, ang isinalang-alang po dito, yung buhay din po ng informante, mga kababayan. Sample nga po na yung kay Hector, nung pinatay po sa Quezon po yata yun. Naging informant po yun ng sundalo po yata. Kaya lang na-reveal yung identity niya, kaya pinatay. Napatay po siya doon sa simbahan, nagsimba lang po yata si Hector. Nung na-reveal po, kasi dati po yung makakaliwa. Ngayon, nung na-reveal, bigla ngayong napatay si Hector. Kasi nga po, dahil confidential agent po siya, mga kababayan. Yun po ang nangyayari. Dahil si Hector po, kung natatandaan po nyo, ano po siya, dati rin po siyang NPA, mga kababayan. Kaya nga po, tinatawag sa kanya Hector. Kaya po, nung nagbalik loob siya sa pamahalaan, pero hindi alam ng mga kasamahan niya na ito pala sumuko, tapos naging confidential agent, mga kababayan. Doon po nag-umpisa yung mga confidential yan. Yun po yung gustong palabasin ni Atty. Pua na hindi basta-basta ilalabas ito. Dahil kailangan may authority na mag-utos na pwedeng ilabas ito, mga kababayan. Di ba po? Tuloy lang natin sila, mga kababayan. classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now, let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. Now, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense. Your Honors, and I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum. Yes, Lump sum. Opo. At based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Wala, hindi ko alam eh. Okay, Mama Rizzo dapat. Dapat kasama tayo po. Si Mama Rizzo. Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item paalala ko. 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po.
At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama. Yeah. Kasi nga po, kung tatandaan niyo po, yung naunang witness, yung sa Land Bank, na ang pinapalabas nila doon na mga prosecution na para daw walang karapatan sila yung SDO ng DepEd at saka ng OBP na mag-withdraw. Dito po, pinapakita po ni Attorney Pua na karapatan nila. Pag wala yung head of agency, sila yung pwedeng mag-withdraw ng pera, mga kababayan. Kaya nga po, kasi yun po yung pinapalabas ng ibang mga abogado ng prosecution na parang pinapalabas nila sa mga tanungan ng mga judges na wala daw karapatan itong mga SDO na to na mag-withdraw ng pera kung walang authority ng head of agency. Dito po, pinapalabas po ni Attorney Pua na may karapatan po ito, basta may pinirmahan ng cheque, may karapatan po ang SDO na mag-withdraw doon sa bangko ng perang halaga, kung magkano man ang halaga na yan, mga kababayan. Di ba po? Dito po, napapatunayan po talaga na wala po talagang illegal doon sa pag-withdraw ng dalawang SDO, mga kababayan. Kasi nga po, may authority po talaga na bigyan ng karapatan sila ni BP Sara. Di ba po, mga kababayan? Doon po lumalabas na talagang itong mga witness ito, wala po talaga itong saysay, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, mayroong, nasa batas po nakarapatan po ng isang departamento na mag-utos na withdrawin yan sa kanyang SDO, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Yes. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because Your Honor. this is a blanket he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm In asking- particular. Thank you, I appreciate. Tinatanong lang po ni Pua kung may karapatan ba silang yung mga SDO na ito na mag-withdraw ng pera doon sa bangko. Di ba po? Ituloy lang natin si Attorney Pua sa kanyang intervention ni Attorney Kapunan. Po, What does counsel for respondents say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Based on the documents, si SDO yung PA ng cheque and yung nag-encash nung Okay, thank you po.